ang putong balanghoy. Parisa ng adobong baboy. Nako, napakasarap nito. Ayan. Ganito yung minimerienda namin dito sa probinsya. Napakita ko sa inyo kung paano magluto nito. Yan, ang unang gagawin ay babalatan mo na yung balanghoy. Si mama ko yung nagluto nito ngayon, guys. Yan, binabalatan niya ng dahan-dahan yung balanghoy para hindi masayang. Kasi pagkatapos na mabalatan yan, uhugasan din, kakayurin. Medyo maingay yung background natin, guys, kasi umaambon dito, umuulan dito sa amin ngayon. Kaya pasensyahan nyo na, medyo mahina yung boses ko. Ayan na nga, guys, nahugasan na yung binalatan na balanghoy. Ngayon kakayurin na naman yan, kakayurin ng dahan-dahan. At pagkatapos nyan, guys, pipigain, tatanggalin yung katas. Medyo matrabaho lang yung pagluto nitong putong balanghoy. Maraming proseso. So ayan na, guys, natapos ng makayod. Ngayon pipigain naman yan. Tatanggalin yung pinaka katas nya. Yan, gamit yung malinis na tila at saka malinis na kamay, pipigain yung kinayod na balanghoy. Yung iba naman kasi nito, guys, para hindi na sila gamit ng kamay kasi nakakangalay din, yung ginagawa nila, kumukuha sila ng malaking kahoy, ipapatong nila doon sa kinayod na balanghoy. Babalutin mo na yung kinayod na balanghoy ng sako o di kaya tila, saka iipitin. Pero ito, guys, kunti lang kasi yung lulutuin namin, kaya pinipiga lang namin sa kamay. Pero pag maramihan, kailangan yung iipitin siya, lagay yung kinayod na balanghoy sa malaking tila, tapos iipitin ng kahoy o di kaya malaking bato para matanggal yung pinakakatas niya. Ito kasi, guys, mga kuwan lang to, mga 4 na piraso lang tong lulutuin namin. Pang merienda lang ngayong hapon, kaya pinipiga lang namin sa kamay. Pero pag maramihan, nakakangalay ito pag ganitong proseso, pag pinipiga mo sa gamit yung kamay. Ngayon, pag matapos na itong mga piga, pipinuhin naman to. Ayan, buo-buo pa kasi yan siya, guys. Ngayon tatanggalin yung mga buo-buo niyan, pipinuhin gamit yung kamay para maging pino siya. Ayan, o. Ito na yun, guys, pino na siya. Tinatanggal yung mga buo-buo. Then pagkatapos niyan, guys, saka nahaluan ng kinayod na niyog. Lagyan ng konting asukal o di kaya yung kalamay ilagay. So yun na, guys, nahalo na yung kinayod na niyog, tsaka nilagyan na ng asukal. Ngayon isasalang na natin sa lutuan. So itong lutuan namin, guys, ginawa lang to ng airmat ko. Ito yung yung lasuan to ng tubig, initan ng tubig. Yan ang nilagyan niya. Kasi yung isang kaserola namin, sira na yung isang kaserola namin na pwede sanang paglutuan ito, kaso nasira, may butas, kaya ito yung ginamit niya. So pagkatapos niya ilagay yung balanghoy, guys, nilagyan niya ng takip, nilagyan niya ng dahon ng saging at saka tinakpan. Mabilis lang itong maluto, guys, mga 15 minutes sa luto na to, depende sa lakas ng apoy.
So ayan na guys, titingnan natin kung luto na. Babalik ta rin pa to. Yan, babalik ta rin pa yan para yung sa taas lulutuin din yung sa taas. Yung loob pala nito guys, mayroon tong tubig yung loob ng lutuan. Kumbaga yung singaw lang ng init yung nakakaluto nito. Parang yung tinatawag to steam. Parang in-steam lang yung pagluto. Yan guys, binaliktad na. Mga 10 minutes guys, pwede na yung kunin. So ayan na guys, luto na. Nakakatikim na tayo ngayon ng puto. So ganitong luto guys, yung iba kasi nilalagyan nila ng palaman sa loob. Yung tinatawag na konserba. Ang tawag nito sa amin konserba, yung kinayod na niyog. Tapos lagyan ng asukal. Nilagay nila sa loob. Pero ito, hindi na nilagyan ng palaman sa loob. Hinalo na lang yung asukal at saka niyog. Ayan guys, ang sarap guys. Ngayon ang ipares namin dyan ay adobong baboy. Masarap din tong parisa ng inihaw na isda. Ganitong pagluto ng putong balanghoy. Tara guys, kain na tayo. Maraming salamat sa inyong panonood.